Dumating ang isang lalaki sa munisipyo at hinarap sina Jackie, Miguelito at Roberto. Mabigat ang balitang dala niya. Kinabukasan na raw ilalabas ang opisyal na resulta ng eleksyon at malinaw doon na si Tanggol, ang tunay na nanalo bilang mayor. Agad na nabahala si Jackie at mariing sinabi na hinding-hindi siya bababa sa pwesto, anuman ang mangyari. Si Miguelito naman ay nagngit-ngit sa galit, hindi makapaniwala sa narinig at sunod-sunod na nagtanong kung ano pa ang maaari nilang gawin upang mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Sa gitna ng tensyon, nanahimik sandali si Roberto bago nagsalita. Desidido siyang hindi kailanman dapat malaman ng publiko ang totoo at handa siyang gawin ang lahat upang protektahan ang lihim na iyon. Hindi nagtagal. Naglabas agad ng utos si Roberto na magtayo ng mga barikada sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Layunin nitong pigilan ang pagpasok ng ibang pulis at mga nagpoprotesta na maaaring magdulot ng gulo. Para kay Roberto, kailangang kontrolado ang lahat, ang lugar, ang impormasyon at ang sitwasyon. Alam nilang nalalapit na ang anunsyo ng resulta at anumang pagkukulang ay maaaring magpabagsak sa kanila sa pwesto. Sa kanilang isip, ang pagharang sa katotohanan ang tanging paraan upang manatili sa kapangyarihan. Samantala, sa kabilang dako, nagkausap sina Mando at Rigor. Ipinaalam ni Mando na may natanggap silang tip kung saan nagtatago si Tanggol at ang kanyang mga kasamahan, kaya agad silang nagsagawa ng raid. Ngunit nabigo ang operasyon, nakaligtas at nakatakas pa rin si Tanggol. Doon na sumabog ang galit ni Rigor. Para sa kanya, isang matinding insulto ang hindi siya nasabihan bilang hepe ng kapulisan. Pakiramdam niya ay binastos at binipas ang kanyang autoridad. Sa sobrang galit, sinuntok niya si Mando. Ngunit nang hindi pa rin tumigil si Rigor, napuno na si Mando. Bumunot siya ng baril at itinapat ito kay Rigor, sabay pagsabog ng katotohanan. Hindi si Tanggol ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Natigilan si Rigor, napatitig, at tila unang beses na yumanig ang matagal niyang paniniwala. Dumating si Marites at agad nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan nila ni Rigor. Hindi pa rin matanggap ni Marites ang pagkawala ng kanyang anak, at bawat salita ni Rigor ay lalo lamang nagpapalalim ng sugat. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, mayabang pang bumunot ng baril si Rigor at isinisi kay Marites ang lahat. Tinawag siyang pabaya. Hindi nagpatalo si Marites. Buo ang loob niyang sinabi na si Rigor ang tunay na may kasalanan dahil sa galit, hinanakit at kasamaan nitong nadadamay ang lahat, lalo na ang kanilang anak. Mariin niyang ipinahayag na wala nang karapatan si Rigor na pamunuan o angkinin ang lamay ni Santino. Sa huli, kinuha nila ang labi ni Santino upang dalhin ito sa kanila bilang huling paggalang at pag-angkin sa anak na matagal nang inagaw ng karahasan. Dumating si Rigor sa lugar kung saan inilalamay si Santino, kasama ang ilang pulis at si Marites. Halata ang galit sa kanyang mukha habang mariin niyang ipinag-utos na ilabas si Tanggol at isiwalat kung saan ito nagtatago. Nang mabalitaan ni Tanggol na naroon si Rigor, laking gulat niya at agad siyang nag-init sa galit. Handang harapin at gantihan ang lahat ng kasamaang ginawa nito sa kanya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama na si Ramon. Mahinahon ngunit mariing pinaalala ni Ramon na hindi iyon ang tamang lugar at oras para sa gulo. Maraming inosenteng tao ang maaaring madamay. May tamang panahon para maningil. Dahil dito, pinili ni Tanggol na umatras at magmadaling tumakas. Mas piniling iligtas ang mga inosente kaysa magpadala sa galit. Nagkita-kita ang mga kasamahan ni Tanggol at doon nila nakita si Enteng na tila nagmamadaling umalis. Inamin ni Enteng ang kanyang matinding pag-aalala. Ang kanyang ina ay inatake at nangangailangan ng agarang gamutan. Ngunit wala silang sapat na pera upang dalhin ito sa ospital. Mabigat ang sitwasyon at halos mawalan na siya ng pag-asa.
Ngunit agad siyang pinakalma ni Tanggol at sinabing wala na silang ibang mapagpipilian. Nangako si Tanggol na gagawa sila ng paraan. Pumunta sila sa isang jewelry shop at mabilis itong nirenteng at hindi sila nanakit ng kalagayan nito. Ang tanging pakay ay makakuha ng mga alahas at ginto na maaari nilang ipalit sa pera para sa gamutan. Habang abala ang iba sa loob, nanatili si Tanggol sa kotse, nag-aantay, walang kaalam-alam sa nalalapit na panganib. Napansin naman ni Bulldog ang isang babae na palihim na pumindot ng alarm system. Sa sandaling iyon, alam niyang paparating na ang problema. Ngunit huli na upang hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis at agad na puno ng tensyon ang paligid. Nagulat si Tanggol nang makita ang mga armadong tauhan at hindi niya agad maintindihan ang nangyayari. Paglabas nila, pinasuko sina Bulldog at ang iba pang kasama na nasa loob ng jewelry shop. Ngunit hindi pumayag si Tanggol na basta na lamang sumuko. Kasama si Ramon, mabilis silang kumilos. Pinaputukan ang mga pulis na nakapwesto at nakatutok ang baril sa kanyang mga kasama upang makalikasan ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, ipinakita ni Tanggol ang kanyang tapang, husay at determinasyon, handang ipaglaban ang kanyang mga tao kahit pa mas lalo silang malubog sa panganib. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na papalapit na sa sukdulan ang labanan sa pagitan ng katotohanan at kasakiman sa kapangyarihan. Habang unti-unting lumilitaw na si Tanggol, ang tunay na nanalo bilang mayor, mas lalo namang naghihigpit at nagiging marahas ang kampo ni na Jackie, Miguelito at Roberto upang pigilan ang pagbubunyag ng katotohanan. Sa kabilang panig, nagsisimula ng mabasag ang mga maling paniniwala mula sa pagyanig ng konsensya ni Rigor hanggang sa matapang na pag-angkin ni Marites sa hustisya para sa kanyang anak. Kasabay nito, napipilitan si Tanggol na gumawa ng mga desisyong taliwas sa kanyang prinsipyo upang iligtas ang mga mahalaga sa kanya, gaya ng pagtulong kay Enteng at sa kanyang ina. Ngunit ang bawat hakbang ay may kapalit. Ang pag-raid sa jewelry shop ay nagtulak sa kanila sa mas matinding panganib at direktang sagupaan sa mga pulis. Sa huli, ang kwento ay umiikot sa iisang tanong: hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Tanggol para sa hustisya at hanggang kailan kayang pigilan ng mga makapangyarihan ang isang katotohanang pilit ng kumakawala? Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na ang bawat panig ay papalapit na sa puntong wala ng atrasan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.